O motivational lang, pag nagising ka sa umaga, tapos feeling mo ayaw mong pumasok sa opisina, huwag kang tamarin, huwag mong hayaang manaig ang katamaran. Dapat pumasok ka. Kasi ang dami mo pang kailangang tapusin katrabaho. Sandali. Ang dami mo pang kailangang tapusin na trabaho. Yun pala yan. Sorry. Pag nag-team lunch kayo o team dinner kasama yung boss nyo, pag bill out time na, kunwari kinakapa-kapa mo yung wallet mo sa mga bulsa mo. Tapos kapa ka lang ng kapa hanggang sabihin ng boss nyo na siya na yung magbabayad ng bill. Tapos sabihin mo sa kanya, sigurado ka ha, boss ha? O sige, ikaw na. O at least napakita mo sa mga kasama mo na may pera ka at meron kang initiative na ikaw yung manlibre. Pag palaging may nakapark na sasakyan sa harap ng bahay mo na hindi mo naman alam kung kanino at hindi man lang nagpapaalam, huwag ka nang magalit. Ang gawin mo, mag-start ka na lang ng paid parking sa harap ng bahay mo. So yung mga magpapark doon, sisingilin mo na lang. At kung gusto mo, offeran mo pa sila ng car wash. O di hindi ka na magagalit kasi kumikita ka na eh. Baka nga mainis ka pa eh kapag hindi sila nagpark sa harap mo kasi mawawalan ka ng kita. Ngayon, kung ayaw nilang magbayad, huwag ka pa rin magalit. Bigyan mo na lang sila ng libreng car wash, pero tinder yung gagamitin. Itago mo yung wallet ng kaopisina mo. Pagkatapos, kapag wala nang nakakakita sa'yo, kunin mo yung pera. Pera lang kukunin mo wala kang ibang kukunin. Tapos syempre dahil nawalan ng wallet yung kaopisina mo, alam mo naman yung mga linyahan ng mga yan, di ba? Sasabihin la, okay lang sana na nawala yung pera walang problema doon. Pero yung mga ID yun yung importante kasi mahirap kunin. O di sige kunin mo lahat ng pera doon sa wallet niya, tapos ang ibalik mo, puro ID lang. Matutuwa pa rin sa'yo yun. Tapos bibigyan ka pa ng reward. O biruin mo nakuha mo na yung laman ng wallet, binigyan ka pa ng reward. Kapag sinabihan ka nung nililigawan mo na babae na hindi pa siya ready magkaroon ng jowa, irespeto mo na lang yun at pasalamatan mo siya kasi naging gentle siya sa'yo. Kasi ang totoo niyan, gusto niya lang na tumigil ka na sa efforts mo para maka-eksena yun talagang type niya. Kita mo, after 2 weeks, may jowa na yan. Alam mo pag nag-break ka sandali sa office, tapos pumunta ka sa supermarket, tapos nakalimutan mong tanggalin yung ID mo, o kaya naman yung suot mo is kapareho ng mga staff doon sa supermarket, hindi malayo na mapagkamalan ka ng isang customer doon na ikaw ay nagtatrabaho doon sa supermarket. Tapos tatanungin ka niya ng presyo. Pag nangyari yon, huwag kang maiinsulto, huwag kang maiinis. Ang sasabihin mo lang sa kanya is yung price ng item, pero overstated. So let's say nagtanong yung isang customer sa'yo na magkano yung deodorant. Ang presyo ng deodorant, let's say 200 pesos. Ang ibibigay mo sa kanya na presyo, ang sasabihin mo sa kanya na presyo is 450 pesos. Magdahilan ka na lang, sabihin mo, mainit kasi panahon ngayon, marami ng tao, marami ng mabahong tao, kaya nagmamahal na ng deodorant. So, syempre, yung customer, wala na yung choice yan. Nandun na siya Sasabihin niya, kukunin na niya yung item. Tapos, ikaw naman, magmamagandang loob ka, sasabihin mo sa kanya na ikaw na magpipila sa cashier para sa kanya. Ibigay niya na lang sa'yo yung pera. O, diba? Di kumita ka ng 250 pesos agad, nakabreak ka pa sa lagay na yan, kumita ka pa. When you put someone on a pedestal, the only way that person can look at you is downward. So, wag mo masyadong i-uplift yung mga tao kasi mawawalan sila ng respeto sa'yo. Iisipin nila na lamang sila sa'yo, above sila sa'yo. Kaya dapat sa office, lalaitin mo yung mga kaopisina mo, pababagsakin mo yung confidence nila at ida-down mo sila lagi. Para hindi lumaki yung ulo nila, hindi ka nila i-look down. At saka, it's a good way para ma-promote mo yung humility sa workplace. Huwag kang mahihiya at huwag ka lalo matatakot na magbigay ng mahihirap na task sa mga new hires, kahit bago lang yung mga yan. Kasi yung sahod nila, mas malalaki kaysa sa'yo. So pag hindi mo sila pinahirapan, overcompensated sila. And ikaw naman, pag nagturo ka, hindi ka naman talaga matatanggal, hindi ka ma-obsolete, kahit ituro mo lahat ng knowledge mo. Kasi ang laki din na natitipid ng kumpanya dahil sa rate ng sahod mo. Kapag yung kaopisinang ayaw mo, nakipag-break siya dun sa jowa niya, nakaopisina nyo din, jowain mo ngayon yung ex niya. Siyempre yung kaopisina mo, sasabihin niya, okay lang yun, kasi break na sila, tira-tira niya yun, napagsawaan na niya, yung mga ganun kung ano-anong walang kwentang linyahan. Sinasabi niya lang yun, hindi dahil okay lang sa kanya. Sinasabi niya yun dahil meron pa siyang residual feelings, kaya bitter pa siya. And dahil kayo na ng ex niya, hindi na niya kakayanin yung sakit. Magre-resign na yan. One down. Pero kung talagang matigas siya, tiniis niya yung feelings niya, hindi siya nag-resign, yung ex niya, na jowa mo na ngayon, syempre magkukwento yan ng mga sikreto tungkol sa kaopisina mo na pwedeng-pwede mong gamitin pang blackmail.